today's vlog. What the dog doing? Ayun ang ganda ng mahangin, no? Kung napapansin nyo, mahangin yung paligid natin ngayon. Assalamualaikum mga kabayan, nandito tayo ngayon sa may Dubai Creek and pupunta tayo doon sa lugar na yon, yung Al Seef. Okay, yun yung Old Dubai. Naisipan namin ngayon na bumisita dito para makapag-take ng picture, para at least meron kaming parang souvenir ba, no? Kasi nung nanganak siya dati dun sa anak namin, no, kay Aliana, ganun din yung ginawa namin. So mahilig kasi kami talaga mag-take ng mga pictures, parang paano lang din, additional sa memories, no? Para at least yung experience ba ng panganganak niya ay mailagay namin sa litrato. So ngayon, inaantay lang namin na mag-open itong kanilang station, and then after nun sasakay tayo ng bangka patawid ng creek papunta dun sa may Al Seef. So samahan nyo kami ngayong araw, and yun, subscribe to our channel. So ayun yung Dubai frame, nakikita nyo ba? Ayun yung Dubai frame. Tapos at the same time makikita nyo din dito yung Burj Khalifa. Ayan. Tapos dito may malapit sa atin ditong building, yung Sheraton building, saka Emirates NBD. So dito, ito yung park, no? Maraming nagja-jogging dito kapag umaga. Ayan. Lalo na kapag winter, kasi napakalawak nitong lugar na to. So ano siya, parking space, pero sobrang laki nito. And then dun sa lugar na yun, andun yung mga Dao Chow. Yung mga Dao Chow, yun yung malalaking bangka. Pwede nyo ring sakyan kapag ka nandito kayo sa Dubai, no? So yung Dao Chow kasi tourist attraction din siya dito sa Dubai, para makapag-tour kayo dito sa creek. So ang ginagawa niya, iniikot kayo dito sa buong creek. Minsan nasa 30 dirhams lang yun, or less than 30 dirhams per head. Yun yung bayad sa kanya. May malaking bangka doon. Usually mga afternoon ang biyahe nila, and then iikot nila kayo dun sa buong creek hanggang dun sa may Maktoum Bridge. Yung Maktoum Bridge naman ay naandun. So doon yung Maktoum Bridge. So yung Maktoum Bridge hanggang dito sa may Al Seef, tapos iikot kayo dyan. Ang maganda dito sa Dubai, kasi kapag katulad niyan, no, yung mga tourist attractions nila, usually kasama na din yung pagkain dun sa binabayaran natin. And meron na din silang additional attractions dun, yung mga sumasayaw, no, may belly dancing, or yung parang spinners, hindi ko alam yung tawag pero yung sumasayaw na nagpapaikot-ikot, yun yung mga additional attractions nila. So sa part na yun, dun tayo galing, no, dun yung place natin sa lugar na yun. And then pag dito naman, ito yung Baniyas, andyan yung Gold Souk. Kung halimbawa mahilig kayo sa mga ginto, doon kayo pumunta. Diyan, papunta dyan yung Al Ras, saka yung Gold Souk. And then doon naman sa lugar na yon, yung Al Maktoum Bridge na andun. So nandun yung mga hospitals, Dubai Court, yung mga ganyan. So ito yung inaantay natin, no, na mag-open yung kanilang station. Ang sabi sa atin kanina, 8:15 daw mag-open yung station. So ang oras ngayon kasi 7:15 pa lang. So napaaga tayo, no? Mabuti na lang yung panahon ngayon, hindi ganun kainit, kasi nga maaga pa, no? Pero hindi natin alam mamaya kapag ka nag alas 8 na, kung mainit na or ganito pa rin, no? Na mahangin, no? Kung napapansin nyo, mahangin yung paligid natin ngayon. Sarap. Maganda pumunta dito kapag winter season, November to May. Yan.
kung nagpaplano kayo na pumunta ng Dubai para mag-tour kasama yung family nyo, pumunta kayo ng November hanggang May, hanggang Mayo, no? Kung plano nyo dito mag-Christmas, maganda din dito mag-Christmas. Christmas saka New Year. Dahil yung Christmas dito, yun, sineselebrate din naman natin yun. And makikita nyo din naman na ina-allow naman nila yung mag-design dito yung mga Christians, yung mga Catholics, mga ganyan, mag-celebrate ng Christmas season. So hindi naman ganun kahigpit dito. Tapos yun, yung pagka New Year, usually itong lugar na to, no, di ba, sobrang laki nitong park na to. Usually kapag ka New Year, napupuno siya, punong-puno ng tao to, siksikan, kasi nga ang inaantay nila yung fireworks, di ba? Kanina pinakita ko sa inyo dun sa likod natin kanina, pinakita ko sa inyo yung Dubai Frame saka yung Burj Khalifa. Kapag ka New Year, meron silang mga countdown, and dito makikita mo yung full view nung fireworks, no, mga fireworks display dun sa Dubai Frame saka sa mismong Burj Khalifa. Kaya libre natin na napapanood yun, nakapag-celebrate tayo ng libre. Kaya kumaga, kahit na malayo tayo sa family natin sa Pilipinas, meron pa rin naman tayong option na mag-celebrate kung gusto mo mag-celebrate. Pero kung hindi mo naman gusto mag-celebrate kasi parang nalulungkot ka or na-homesick ka, yun, pwede ka naman magstay sa bahay. Pero yun, advice lang kapag ka New Year or kaya kapag ka Christmas season, no, magandang pumunta dito sa Dubai. Pwede nating i-celebrate yung mga ganong klaseng seasons dito sa bansang ito. Hindi sila mahigpit dito. Kaya nga, di ba, open country itong Dubai, kasi halos lahat na celebrate nila dito. Hindi mahirap. Pati nga sa mga ibang lahi din. Even yung ating National Independence Day, no, dahil malaki yung respeto nila sa mga Pilipino. Kapag ka Independence Day sa atin, nagpapalabas ng national flag sa Burj Khalifa, no, merong silang pinopost na national flag ng Philippines. Even sa mga ibang lahi, nagse-celebrate din sila dito ng Diwali. Yun. So parang Japan, nauso na din dito yung mga bendo machines, katulad nitong My Dubai. So kapag ka nauuhaw ka or gusto mong uminom ng soda, then meron din dito. Kasi nga, di ba, mostly mainit yung panahon dito. Tulad ngayon, summer na. So dito tayo mag-aantay. Tapos sasakay tayo doon, lilipat doon, magkakaroon ng bangka dyan mamaya. Tapos lilipat tayo doon sa may Alsif. Ayan. Wala lang ako mapakita ngayon na Dao Chow na na bangka. Ayun. Ewan ko lang kung makikita sa sa screen natin. Doon sa lugar na 'yon, merong mga malalaking bangka, no. Parang ganito siya, kung napapansin nyo. Kung kita sa screen, ganyan siya. Hello Dubai, goodbye. Ano yun? Oras natin ay 7:30. Nagbook na ako ng taxi para makapunta kami doon sa kabilang side, no. Dito na siya. So kaya muna tayo ng taxi. Sumakay muna tayo ng taxi kasi wala pang bangka na available. Mag-open daw yun ng 8:15. Sayang yung oras natin. Mrs? Sayang kasi yung oras saka yung panahon. Imbes na hindi pa ganun kainit. いつもより早く目覚めたモーニング、いつもよりうまくドリップしたコーヒー飲み干してジャージ姿のまま散歩する近所当てのないまま、この道はここに繋がってたとかたまたま発見したの、いけ今度攻めようとかくだらないけど素晴らしい、いつもの音が違って聞こえたり鼻歌メロディー口ずさむらら、世間皆様行き急ぐ中たまに割れるから外れてみる、やること多すぎ気持ちがいる。 So andito na tayo sa may Al Maktoum Bridge. 昼間からビール気の合うやつらとミックスありふ
ふれた何かをいつもはする近くにありすぎて忘れてしまうよ何気ないほんのワンシーンが Everyday it's a good day good day たまに立ち止まり確認する遠くに行き過ぎたら離れてしまうよ何気ないほんのワンシーンが Everyday it's a good day good day それはそう樽を知る手のひらサイズに収まるちょうど限度を超えれば溢れる容量教えてくれたクラウンザローふとした感謝に気づいた時会計がゾロ目野良猫に会えた信号が青いレコード弾けた小さな喜びなんでもいい気づいて磨いていく感性旅の途中まだ俺は未完成様々なことから吸収してアウトプットマイクチェックワンツーハハ日々これ口実楽しんで生きるための口実自分で選んで彩るこの人生今日もまたどこかで誰かとミーツありふれた何かをいつもはする近くにありすぎて忘れてしまうよ何気ないほんのワンシーンが Everyday it's a good day good day たまに立ち止まり確認する遠くに行き過ぎたら離れてしまうよ何気ないほんのワンシーンが Everyday it's a good day good day So, andito na tayo. So, yung Alsip. Yo, dito na tayo sa may Alsip. Dito daw dati nakatira yung mga Emirati, no? Yung mga lumang ninuno, kumbaga, ng mga Emirati. Tapos, andito sa harapan ko yung Al Fanar Seafood Market. Kung nandito na kayo sa Dubai, try nyo dito kasi masarap yung mga pagkain dito. Ayan. Ito yung tandaan nyo, no? Yung sasakyan na yan. Tapos may seafoods. Ayan, yung may Emirat, saka may camel. So, ito yung kanyang restaurant. Yung mga tindahan ngayon, no, sarado pa sila kasi sobrang aga pa talaga. Usually, mga nagtitinda dyan, souvenir items, damit, mga ganun, stuffed toys, mga damit ng mga lokal, mga ganyan. So, mga keychains dyan. Ganda nitong lugar. Tapos ito yung kanilang Alsip Hotel, Alsip Heritage Hotel. So kung napapansin nyo, no, ang daming CCTV cameras. Yan. Tapos dyan, kaya safe talaga itong lugar na to. Tapos naalala ko pala, last year, itong mismong GoPro natin nawala dito. Hindi ko na na-post yun kahit sa TikTok ko eh. Nung time na nawala ito, yun yung time na titake kami ng video. Yun yung time na nagtitake yun yung time na nagtitake kami ng video para dun sa birthday ni Aliana. So nangyari, naiwan ko siya, nakalimutan ko siya, no. Tapos dumating yung gabi na doon ko lang siya naalala. So, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa lugar na to. Naghanap ako ng security na pwedeng pagtanungan. Tapos, pinapunta nila ako dito. Dito sa kanilang office, no? Diyan yung office ng security. Aakyat ka dyan. Tapos dun sa lugar na yan. So, yun. Balik tayo sa kwento. Nawala yung itong mismong GoPro ko last year. Tapos, nung time na, syempre, kabado na ako, no? Kasi, sayang naman, di ba?
na mawawala yung GoPro sa akin. Ang tagal-tagal ko na ginagamit to. Tapos nung pagdating ko dun sa mismong office ng security, actually may isang tao daw na concerned citizen, yan. Ang nagbigay sa kanila, nag-abot sa kanila. Tapos nakakatawa kasi nung time na ini-scroll ko na yung laman nitong GoPro, doon ko nakita na nagtatry siguro mag-take ng picture yung mga security. Nakakatuwa lang. Pero yun nga, nakakatuwa dito dahil sa sobrang dami din ng security cameras dito. Masasabi mong safe talaga yung lugar. Plus kahit na may mawala ka, pera man yan o kaya pitaka or yung wallet, no, or yung mga gadgets nyo, yan. Kung may makakapulot, ang ginagawa nila, binibigay nila sa lost and found. Makukuha at makukuha mo talaga siya. Kaya maganda. Hindi katulad sa, alam niya, sa ibang bansa, di ba? Hindi mo na mababalikan o hindi mo na mahanap yung mga bagay na nawala sa'yo. Pero yun nga, dito sa Dubai, ang nakakatuwa dito, kahit na hindi ka taga dito, katulad natin ng mga Pilipino, parang kapag ka naandito ka, mandatory na kailangan mong isoli yung mga bagay na hindi sa'yo at wag kang kukuha kahit pera man yan, kahit gaano kadami or gaano kaunti. Dahil for sure, lalo na yung mga gadgets, mga cellphone, for sure may makakakuha niyan at makikita yan sa CCTV camera. At kapag kinuha mo yun tapos hindi mo binalik sa may-ari, yun, pwede kang makasuhan, ma-fines, yun. Kaya tayo, no, lagi tayong sumusunod sa mga rules nila dito, yung regulations nila dito, na kailangan kapag may nahanap ka, ibalik mo kaagad, balik mo sa isauli mo sa lost and found, katulad nung nangyari sa akin. Yan. Ayan. Ayan yung bangka na sinasabi ko sa inyo. Dapat ganyan yung sasakyan natin. Ayan. Papunta yata siya ng Baniyas. Hindi ko lang sure kung saan sila galing, no? So kanina galing tayo doon sa lugar na yon, kung naalala nyo, no? Kasi ito mga bangka din yan. Ayan, yung mga nasa harapan natin, no? Ang ganda kasi 'di ba, ito yung tradition houses nila. Tapos ayan na yung mismong city, no? So yung Dubai na maintain nila yung kanilang traditional heritage. I saw a bee. Ito yung likod ng Alfanar Seafood Market, no? Tapos may ibang mga restaurants din doon, kung gusto niyo ng view ng city. So lalakad-lakad na tayo pabalik. Ang oras natin ngayon ay alas 8, pero mabuti na lang din nandito na tayo kasi nga yung init may init na din. Ayan, makita ko sa inyo kung nakikita, no? Nangingintab na yung ating braso sa init. Ay, against the light. So maglalakad-lakad na tayo pabalik. Alam mo nyo, tuwang-tuwa kasi nung bata ako, no, gusto ko mag-aral ng architecture nung bata ako. So parang natutuwa talaga ako sa mga ganitong building. Ayan, kung paano siya tinayo, no? 'Di ba? Semento ba siya o may iba silang ginamit na materials? Kasi para siyang putik. Tapos kung makikita nyo, 'di ba, meron silang mga haligi or design lang ba 'yan or yung mga kahoy. Tapos yung puno nila dito. Tapos ngayon naging ano na sila, tindahan. Ayan. Tapos yung mga light bulbs na yan, ngayon functional pa din naman yan. Gumagana pa din kapag kagabi. Kaya parang nakakadagdag siya sa ganda nitong lugar na to. Tapos yung mga lumang hagdan nila, na-preserve talaga nila. Ganda. Pasok, Mister. Pasok.
Sa gitna. Ay, sa gilid. Yan. Yan. 1, 2, 3. Pasok. Tapos yun yung mga ibon dito. Andyan lang sila pag gala-gala lang. Walang nang iistorbo sa kanila. Di ba? Nakakatuwa di ba? Harap nila panoorin yung mga ibon dito. Kaya kung pupunta kayo ng Dubai, halimbawa nagpaplano kayo pumunta ng Dubai, sama nyo sa itinerary nyo itong Al Seef. Kasi sobrang ganda talaga nitong lugar na to. Hindi siya nakakasawang puntahan. Kung magbabangka kayo, no, ang presyo lang yata nito 2 dirhams para makapunta kayo, no, galing do sa pinuntahan natin kanina patawid dito. At naputol tayo. So kung magbabangka kayo galing dun sa lugar na pinuntahan natin kanina sa creek, nasa 2 dirhams lang yung pagsakay ng bangka papunta dito sa Al Seef. And then kapag ka magta-taxi naman kayo, nasa minimum lang naman yung babayaran nyo, nasa 12 dirhams lang. So at least mabilis kayo makakarating dito in case balak nyo na dumalaw na pumunta magbakasyon dito sa Dubai. Tapos napansin ko din dito, no, mahilig sila sa mga arts. Yan, mga ganyan. Ito, yan. And yan. Alam nyo ba sa Abu Dhabi, hindi pa kasi kami nakapunta yung parang museum nila doon, pero last time nabalita dito na yung painting ni Juan Luna, yun, dinala dito sa UAE, no, dinala nila sa may Abu Dhabi. So nasa museum doon, museum ng Abu Dhabi yung painting ni Juan Luna. Kaya nakakatuwa, di ba? Yung galing ng talento ng Pilipino na parang ino-honor dito sa and ewan ko lang, no, pero karamihan talaga ng mga designs na naandito ay gawang din, o kung hindi gawa, may tulong ng mga Pinoy. Kaya talagang malaki yung respeto nila sa mga Pilipino. Kaya kung kayo ay nagbabalak, mga kabayan, no, na pumunta ng Dubai or ng UAE para maghanap ng opportunity magtrabaho dito, try nyo din na pumunta dito sa bansang ito. Malay nyo, nandito yung swerte na hinahanap nyo and wala sa Pilipinas. Pero so far goods naman, all goods naman yung experience ko sa past 3 years ko na nanirahan dito sa UAE. Yun, kung gusto nyo rin pumunta, ayun, makita nyo yung ganda ng Dubai, yun, lalo na itong Al Seef, yun, punta kayo dito sa UAE. Maganda pumunta dito around November until siguro mga February, mga ganyan. Yun yung mga magandang panahon kasi nga, di ba, malamig. So hanggang dito na lang muna yung video natin dahil malulubat na tayo. Kung magtatanong kayo kung gaano ka safe yung Dubai, ayan, tingnan nyo, walang walang bantay. Trapal-trapal lang yan, di ba? Ayan yung mga binibenta nila dito. Ayan pa yung mannequin po yan. Sayang sarado pa yung mga tindahan, di man lang tayo makabili ng inumin. Pagoda. Pagoda. Ohawa. Yeah, so paunti-unti nagbubukas na sila ng kanilang mga tindahan and souvenir items.